أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano ba ang tajwid? Ang tajwid ay science ng pagbabasa ng Quran. At ito ay obligadong pag-aralan dahil sa kung hindi natin alam ang tajwid rules, katulad niyan, nagkukwentuhan pa lang kayo, nagtatalo-talo na kayo. Yeah? At bawat isa ay nagbibigay ng kanya-kanyang idea. Ano ba yung dapat sundin? Ano ba yung tama? Huminto ba? Huminga ba? O hindi ba? O diretso ba? So, yun ang pinakamahalagang parte sa pagbabasa ng Quran. Yeah, yes. Yung pag-aaral natin sa Arabic language o yung Lughatul Arabiya ay makukuha mo ang malaking porsyento na nawaan mong Quran, at least about 80% kung mapag-aralan mo yung language ng Arabic. At ang pag-aaral naman sa tajwid ay ibang subject dahil sa yung pagbabasa sa tajwid ay nakarely sa pag-aaral mo ng Arabic language. Ibig sabihin, kung dedirekta ka sa tajwid at hindi ka dumaan sa loga, mahihirapan ka. Masusundan mo ang rules pero mahihirapan ka sa pagbabasa dahil hindi mo may apply yung dapat na mapag-aralan mo sa Lughatul Arabiya. So, kaya importante yun. Anyway, dahil dumaan naman na kayo doon, siguro pwede nating umpisan itong pag-aaral sa tajwid para sa ganun sabay sila, mag-synchronize sila. Ano ba ang objectives ng tajwid? To know the importance of tajwid. Number one is to know the importance of tajwid. Why we must study tajwid to recite the Holy Quran. So, ibig sabihin, ito ay isang basyan o batayan o pundasyon sa pagbabasa ng Quran. Na kapag ikaw ay hindi nag-aral sa tajwid rules, katulad ng sinasabi ni Shaira kanina, na sinasabi dapat huminto o dapat hindi o dapat huminga. Dahil kapag ang isang aya ay nakalaan na dapat ka mag-post, kailangan mo mag-post. At kung hindi ka mag-post, mag-iiba ang meaning ng binasa mo kapag dinugtong mo yung susunod na word. Kaya mahigpit ang batas ng tajwid. Dahil kapag hindi mo kabisado, doon ka magkakaroon ng mga pagkakasala sa pagbabasa. Kaya sabi, why we must study? Hindi sinabing why we need. Ang tanong is why we must. Must means obligado. The importance of tajwid. Tajwid is an Islamic science that teaches you how to correctly recite the Holy Quran and to beautify your recitation. So, kailangan na mapag-aralan natin para maituro kung paano siya binabasa ng tama. Kung katulad ng mga pinagtatalunan nyo, may kanya-kanya kayong idea. Pero yung idea nyo ay na narinig nyo o nalaman nyo pero hindi malinaw kung tama ba yung sinasabi nyo o tama ba yung narinig nyo. Kaya mas kailangan na dapat siyang pag-aralan ba sa ganun maintindihan natin.
Some scholar of Tajweed have said that it is sinful. Mga scholar sabi nila, kasalanan, na magiging makasalanan to recite the Holy Quran without learning Tajweed. Kaya ang sabi kanina, must, kailangan mag-aral ka. At sabi ng mga scholars, it is sinful. Sinful to recite the Holy Quran without learning Tajweed. So, ibig sabihin, kung nagsaulo ka lang ng Quran na binabasa mo sa transliteration, ay huwag ka nang umasa na tama yung pagbasa mo. Nasa ulo mo nga siya at nare-recite mo, nakakapagdasal ka, although yung niyat mo at yung ginawa mo sa pagdarasal ay mayroon siyang reward. Ngunit, yung bang reward ng niyat mo sa pagsasala mo ay kaya niyang higitan yung mga mali na magagawa mo habang nagbabasa ka. Yun ang question doon. Kaya mahirap na ikaw ay nag-Islam tapos natigil ka sa pag-aaral o hindi ka nag-aral or nag-aral ka man at ang mga pinag-aralan mo ay yung mga hadith, yung mga sunnah, etc. etc. Ngunit hindi mo inaral ang routine Tajweed. Lahat ng mga natutunan mo, lahat yung may gantimpala. Kaya lang, sa tuwing magdarasal ka at ma-overcome na mga mistake mo, yung pagdarasal mo, yung pagbabasa mo, mababawasan lahat ng gantimpala na yun na naipon mo. At yun ang mahirap, yun ang masakit. Kasi ang dami mong ginagawang mabuti, pagkatapos magdarasal ka lang, nawawala yung mga gantimpala mo. Dahil lang sa maling pagkakabasa mo o maling paghinga mo, maling pagdiretso mo. Kaya sabi, it is sinful. Siyempre, kung sinful, may kaparusahan. Kung paano yun? Ang dami mong ginawang mabuti, tapos paparusahan ka pa rin. Allahu Akbar. Kaya nga, hindi ko muna pinapasok yung Tajweed. Kailangan maintindihan muna natin yung Arabic language. Para sa ganun, mas madali siyang maintindihan at mai-apply kapag pumasok tayo sa Tajweed. So kapag ka dumiretso ka sa Tajweed nang hindi mo nadaanan ng loga, mahirap. Malalaman mong rule pero mahirapan ka kasi hindi mo maintindihan lahat. Our great predecessors developed and preserved this science for a good reason. So yung mga nauna ng mga ulama at mga qari, yung mga reciter ng Quran, o yung mga hafiz, yung mga nakasulong ng Quran, ay preserve nila yung pamamaraan ng pagbabasa ng Quran for a good reason. What is the good reason? To avoid mistakes, para maiwasan yung mga major at saka minor sins na mga kamit natin ng dahil lamang sa pagbabasa ng Quran nang wala tayong kaalaman o tamang guidance kung paano babasahin. And ito yung pinaka-dependent, no? Your prayers depend upon it. Ang pagdarasal mo ay nakasalalay sa Tajweed, hindi sa pagkakasaulo mo ng mga verse or ng mga surah. Hindi doon nakadepende. Nakadepende ang dasal mo sa Tajweed. Dahil gaya nga ng sabi kanina, kung magkakaroon ka lang din ng major sin, nagdadasal ka na, nagkakasala ka, baka mas malaki pa yung kasalanang nagawa mo kaysa sa gantimpala ng pagdarasal. At yun ang mahirap. Kaya mas mainam na kung hindi mo pa talaga kabisado ang Tajweed, mas maganda na magsala ka sa masjid na mayroong imam. Dahil dala niya ang sala mo. Ngayon, kung magdarasal ka mag-isa, dahil nga sa mga baba, hindi naman obligado magsala sa masjid, kaya nagiging nagiging habit nyo ang magdasal alone. At yun ang mahirap.
na hindi natin alam ang tajwid, nagdadasal tayo ng sarili natin, basta bigkas lang tayo ng bigkas, at hindi natin alam ang kahulugan ng sinasabi natin, doon tayo nagkakaroon ng mga kasalanan na pwedeng makabawas sa mga gantimpala na naiipon natin sa ating mga gawain sa fisabilillah. Parang ang hirap nun, di ba? Ang sakit nun, dahil yung ginawang mabuti pagkatapos nabawasan lang pala dahil ang pagdarasal mo ay alam mo tama naman, alam mo naman na mabuti, alam mo may gantimpala, kaya lang dahil sa mga maling pagkakabigkas at pagkakabasa, kakaroon ka ng kasalanan at nahihila lahat ng gantimpala. Subhanallah. Anong sabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, the best of you is he who learns the Quran and teaches to others. Sahih al-Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kapag ka nag-aral ka ng Quran at itinuro mo ito sa iba, ay isa ka sa mga dapat na nagiging modelo at ikaw ang pinakamainam kaysa sa mga ibang Muslim na nagsasala o gumagawa ng pag-iibada dahil sa Quran ay inaral mo at itinuro mo ito sa iba. Mas malaki ang gantimpala mo. At mas lalo pang mas malaki ang gantimpala mo na hirap ka mag-aral ng Arabic language pagkatapos inaaral mong Quran at itinuro mo sa iba. So doon sa pupursige mo mag-aral, malaki ng gantimpala mo kasi hindi mo siya mother tongue. Masya. Pagkatapos ituturo mo ba siya, patong-patong ang gantimpala. Kaya napakainam na pag-aaralan natin ang tajwid. Although nag-aaral tayo ng mga ibang subject na Islamic, katulad ng adab, katulad ng tauhid, para sa ating akida, at yung Logatul Arabiya, lahat yan ay kailangan natin. Kaya lang hindi natin pwedeng mapagsabay-sabay, kaya gradually, kinukuha natin step by step. Siguro, time na pasukin natin yung tajwid, insyaAllah. Inshallah. Start permission to leave na po. Ano? Permission to leave na po. Bye. Oo, ikaw pa naman kailangan mo to. The heart gets rusted like metals get rusted when water goes over it. The people ask, how can they be cleaned? Yung puso raw ay kinakalawang din, katulad ng bakal, yung puso natin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Kaya kalawang. At nagtanong ang mga tao, paano mong lilinisin yung kinakalawang na puso? At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to remember death in abundance and to recite the Holy Quran. Paano mo linisin yung kinakalawang na puso mo? Lagi mong alalahanin na ang kamatayan ay dadating sa iyo. Huwag mong isipin na ikaw ay gusto mong kumain ng masarap para mabuhay ka pa bukas. Ang isipin mo yung kamatayan. Mas madalas mong isipin yung mamamatay ka kung handa ka ba o hindi. At basahin mo ang Quran ng mas madalas. So yun ang sinabi niya. Para lang malinis mo yung kinakalawang mong puso. Dahil kapag ang puso ay kinalawang, hindi siya katulad ng bakal, buhusan mo lang siya ng asido, kaya mantika, mapipigil ang corrosion. Pero yung puso, dahil nandoon siya sa loob ng katawan natin, hindi mo siya pwedeng linisin ng kahit na anong bagay na pwede mong ipuspos. Kaya ang paglilinis ng kinakalawang na puso ay alalahanin mo ang kamatayan ng mas madalas at basahin mo ang Quran. Mishkat. The chest which does not have any Quran in it is like an abandoned house. Sabi ni Tirmidhi at Darmi.
So yung ating dibdib, kapag walang kang kahit na anong alam na aya o sura ng Quran, ay para siyang tahanan na iniwanan, wala siyang laman. At inaagyo na, o rumurupok siya, at soon, guguho siya. So kaya kailangan palagi natin naisipin na matututo tayo na magbasa ng Quran sa tamang paraan at magkaroon tayo ng will o ang puso natin ay ma-inclined sa Quran. Dahil sa pagdating ng panahon na mamamatay ang tao at ililibing siya, pagdating sa kubur, bababa ang 70 angels para parusahan siya. Ngayon, kung siya ay nagbabasa ng Quran at siya ay nag-aayuno, so ibig sabihin ng pag-aaral ng tajwid para mabasa mo ang Quran ay isang bagay na obligado sa lahat ng mga Muslim. At ang sino mang mag-e-excuse sa pag-aaral nito ay mahirapan siyang makamit yung tamang pagbabasa at puro pagkakasala lang at pagkakamali ang magagawa niya. Kaya itong tajwid ay kinakailangan talaga nating pag-aralan. O people of the Quran, do not make the Quran a pillow. Ibig sabihin ng people of the Quran, yung mga Muslim, huwag nyo daw gawing unan yung Quran. That is, do not be lazy and careless and read the Quran in the day and in the night like it is the hawk of recitation. Huwag niyong gawing unan na nakadisplay lang dyan, nakapatong lang dyan, na wala lang. Kung kailangan mo lang gagamitin o hawakan, kukunin mo, hindi ganun. Kailangan na basahin mo siya sa araw at sa gabi. Sabi niya, haqqa of recitation. Ibig sabihin, yung katotohanan ng pamamaraan ng pagbabasa. Yung merong tinatawag na tajwid. And spread it. So yung sinabi kanina, sinong may kaalaman sa Quran at itinuro niya sa iba, siya ang pinaka-mainam na nilikha sa ibabaw ng mundo. So sabi, spread it. That is, read with good voices or do not take compensation for it. Kung magturo ka ng pagbabasa ng Quran o pag-aaral ng Quran, huwag kang humingi ng bayad. Ibig sabihin, ituro mo ito ng libre. Dahil nandoon ang gantimpala mo at nandoon ang lahat ng kayamanan na makukuha mo para sa dunya at sa akhirah. And whatever is in it, ano man ang nakapaloob doon, sapagkat ang Quran may nilalaman na 3 bahagi. Ang Quran ay dasal, ang Quran ay batas, at ang Quran ay panalangin, dua. So reflect upon it so that you may attain success. Itutok mong sarili mo sa pamamaraan ng Quran. And do not hurry in its reward because the reward for it is great, which will be given in the hereafter. Huwag mong madaliin ang gantimpalang makukuha mo. At ang gantimpala nito ay makakamit mo soon kapag dumating na ang panahon na kailangan mo siyang matanggap. Allahu Akbar. So, wag daw natin gawin parang unan na nandiyan lang ang Quran, kundi kailangan na bubuknatin natin to, basahin natin to, kahit pa isa-isang line lang, araw-araw. Malaking bagay yon. Okay, why we study tajwid? Bakit natin siya kailangan pag-aralan? Una, when reciting the Holy Quran, you are not allowed to make major mistakes. And it is better not to make minor mistakes. Sa pagbabasa natin ng Quran, dahil sa pagsasaulo lang natin at sa pamamaraan na naririnig natin, na sasaula natin ang mga words pero hindi natin siya nabibigkas ng tama, na kung ating susuriin ay magkakaroon tayo ng malaking pagkakasala.
O, sabi, iwasan natin na makagawa ng malaking pagkakasala sa pagbabasa ng Quran, at higit pa na kahit na maliit na pagkakasala ay dapat nating iwasan. O alin man doon sa dalawa, maliit man o malaki, parehong mayroong malaking problema. Nang dahil lamang sa pamamaraan ng pagbabasa na hindi natin natutunan. Parang katulad halimbawa ng sa Tagalog na salita, halika. No? Kung ang isang foreigner ang magsasalita, halika, no? Ang iniisip natin doon ay tinatawag mong tao. Pero mamaya ang sasabihin niya, imbis na halika, halikan. Yung malaking problema yon. Kaya kailangan na inaaral natin kung sa ganun ang kahulugan ay hindi magbabago. Many Muslims do not know what causes major and minor mistakes, and hence recites and memorize the Holy Quran incorrectly. So ito yung sinasabi ko na Mali. karamihan sa mga Muslim, basta mag-recite ng Quran, magsala siya, pero kaulado niya, kaya lang hindi niya nabasa ng tama. Kaya ang pinakamainam, kung hindi mo naaral ang tajwid, magsala ka sa masjid at pabayaan mo ang imam ang magdala ng iyong sala. Kaya lang, dahil nga sa working environment, minsan wala namang hindi na mapuntahan at walang pagkakataon na pupunta sa masjid sa kung ano pang ibang bagay, kaya nauobliga tayo na magdasal individually. Sa house. Ngunit, yun nga ang mahirap. Dahil kapag ka ikaw ay nagsasala ng sarili mo at wala kang aral sa tajwid, although sabi ko nga, tanggap yung niyat mo at may gantimpala ang pananampalataya sa pagdarasal, ngunit posibleng maging mas malaki ang kasalanan mo kaysa sa gantimpala dahil lamang sa maling pagbabasa mo sa Quran. With the knowledge of tajwid, one can listen to professional reciters and follow them correctly and correct their own mistakes. So, ibig sabihin, naaral mo yung tajwid, nalaman mo ang rules, nalaman mo yung paraan ng paghinto, pag-pause, o yung pagdurugtong. Although nahihirapan ka na gawin yun sa pangsarili mo, kapag pinakinggan mo na siya sa mga qari, ay may adjust mo na yung mga mali mo. Kasi minsan, kahit sinasabayan mo yung binabasa ng isang qari, pag bumasa siya ng tuloy-tuloy, alam mong kinakapos ka. Hindi mo na siya masusundan doon sa yung rhyme at saka yung duration ng kanyang pagbabasa. So kapag nag-pause ka, habang naman siya na may dumidiretso, ibig sabihin nagkamali ka na. Kasi siya tuloy-tuloy huminto ka. So dapat palalaman mo na tama na ang ginagawa mo, na kapag sinabayan mo yung pinapakinggan mong qari na nagbabasa ng Quran, sabay kayong nagsimula at sabay din kayong natapos. Kapag yun ang nasundan mo, ibig sabihin na nai-improve mo na yung skill mo sa tajwid at may iwasan mo na ang mga major at saka minor mistakes. So, kaya kahit nasabi natin na sa ulo mo yung Quran, pakinggan mo pa rin ang mga qari na nagbabasa o yung mga imam na nagbabasa, kahit nasa masjid ka, sa isip mo o kahit sa pabulong mo, kapag kabisado mo yung sura na binabasa o yung aya, sabayan mo siya. At pakiramdaman mo kung nagsasabay ba ang bawat linya ng inyong mga words na binabanggit. At nagsasabay ba kayo sa pag-pause niya o nagsasabay ba kayo sa paghinto? Kapag nagawa mo na yon, doon mo na de-develop yung pamamaraan mo sa pag-recite ng tamang paraan sa Quran. At may intindihan mo rin na yung mga stopping points o yung mga rules ng pagbabasa ay nai-apply mo siya
kapag nasasabayan mo siya sa eksaktong basa niya. What is a major mistake? Ano yung malaking pagkakamali sa pagbabasa ng Quran? Bakit kailangan natin pag-aralan ng tajwid? Yung changing the meaning of what is actually written in the Holy Quran. So hawak mo yung mushaf at binabasa mo siya at doon nakasulat kung ano yung mga words, pero binabasa mo siya, kaya lang nag-iiba ang pag-pronounce mo, nag-iiba ang kahulugan ng nakasulat sa binabanggit mo. Yun ang ibig sabihin nun, na napapalitan mo ang kahulugan niya. This is usually done by pronouncing the letter of or sound incorrectly. Nangyayari yung mga bagay na yon kapag yung pagbigkas mo sa mga letra o yung tunog o yung tinatawag natin na makharij, yung exit points na pinanggalingan ng letter, ay nagkamali ka ng pinpoint kung saan nanggaling, doon nagkakaroon ng problema. Like for example, yung zal, yung zal na may tuldok, at saka yung za na abuda, yung sa abzabi. So magkatunog sila pero magkaiba ang exit points at pinanggalingan ng kanilang sound. Pati na yung hangin na lumabas. So yung sound at saka yung pag-pronounce nagkakaroon ng pagkakaiba. Doon nag-iibang meaning. Changing the length of a sound. So kapag ka bumigkas ka ng word, pagkatapos imbis na dapat maiksi lang ang pagbasa mo, bigla mo siyang hinabaan, mag-iiba ang kahulugan niya. So kailangan, kung ano yung nakasulat, eksakto mo siyang babasahin sa tamang pamamaraan ng pagbasa. At yun ay makukuha natin saan? Doon sa pinag-aaralan nating Lughatul Arabiya. Yung sinasabi natin na fatha, kasra, mad, sukun, yung tanwin, yun ang mga basihan. Katulad yan, pahabain mo yung sound, gagamitan mo siya ng mad alif at saka yung madya, mad waw, na kapag nakita mo siya sa loob ng Quran ay kinakailangan na i-apply mo siya. Kapag hindi mo siya in-apply, masisira na ang kahulugan ng binabasa mo. Major mistake, sample. Pronouncing the alphabet incorrectly and hence changing the meaning of what is recited. So halimbawa, example of a word related to word praise, yung pagpupuri. Ipopronounce mo ang alphabet niya nang hindi tama. Mag-iba ang kahulugan nito. So pinapag-usapan natin dito ay yung pananampalataya mo. Pinupuri mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi mo dito, alhamdu. Alhamdu. Ibig sabihin nun ay praise. Pagpupuri. So alam natin na yung ha ay binasa mo siya as ha. Ngunit doon sa isang salita, halos pareho siya ng tunog. Yung word na praise ay napalitan ng word na destroy. So, ang layo ng diferensya. Very opposite. Pagpupuri at parang pagsumpa. So, doon magkakaroon tayo ng malaking problema. Yun ang major mistake. Ano yun? Ito. Makikita nyo, alif, lam, tapos ha. Ha. At sa taas ay alif, lam, ha. Ha at saka pareho sila ng tunog. Yung nasa itaas, ang sabi mo, alhamdu. Lahat ng pagpupuri, no? Or ang pagpupuri, binabanggit mo. Pero dun sa baba, sabi mo, alhamdu. Alhamdu is to destroy. Kawakasan o kasiraan.
So kapag dinugtong mo yung doon sa susunod na word niya, alhamdulillah, ibig sabihin nun ay to destroy Allah. Kaya malaking kasalanan ang magagawa mo. So paano ka ngayon nagdarasal? Ang pagdarasal ay pagpupuri. Pagkatapos ang binabanggit mo ay wawasakin mo ang Diyos. Kaya napakahirap nun na magdedepende tayo sa mga transliteration na binabasa natin nang hindi natin nakikita yung eksaktong letra sa Arabic na pagkakasulat. Dahil sa naririnig lang natin ang tunog, dahil yung alphabet sa Arabic, yung huruful Arabiya ay mayroon silang mga letra na halos magkakasintunog sila, pero magkakaiba sila ng exit points at magkakaiba sila ng sound slightly, pero hindi mo halos mahalata dahil sa yun ang kanilang nature. Kaya kapag ka hindi mo inaaral ang Lughatul Arabiya, yung katulad inaaral natin sa language, yung mga jumla, etc., at bigla kang pumasok dito sa tajwid, kahit masunod mo ang mga rules ng tajwid, magkakaroon ka pa rin ng pagkakasala at pagkakamali. Changing the length of a sound so that the meaning of what is recited is changed. Kapag ka ang sound ng isang salita ay pinahaba mo, na kung dapat siya ibabasahin mo lang ng maikli, pero nabasa mo siya ng mahaba, ay mag-iiba na ang kanyang kahulugan. So katulad dito sa word na nakikita natin dyan sa slide, qaf na mayroong fatha, mad alif, lam na may fatha. So paano siyang binabasa? Qala. Qala. Mahaba yung vowel nung naunang letter, ngunit yung second letter na lam ay maikli dahil ang nandiyan lang sa kanya ay fatha, ibig sabihin short vowel. Hindi mo pwedeng basahin ng mahaba ang short vowel dahil short nga eh. So kapag sinabi nating long vowel, yun ang pwede mo habaan. Kaya ang word natin dyan is qala. Anong ibig sabihin ng qala? He said. Ibig sabihin, isang lalaki ang nagsabi. Isang lalaki. Ngayon, pahabain natin, changing the length of a sound. So yung sound na la ay papahabain natin. Dito sa word na sumunod ay nakalagay dyan yung qaf na may fatha, mad, alif, lam plus alif. So kung titignan natin yung alif doon sa itong alif na nandirito sa qaf, ito yung qaf at ito yung alif, mad alif ito. At kung titignan din natin itong lam at meron siya dito alif, ito ay mad alif pa rin. Kasi po prolong niya. Ngunit, may ibang function dito ang alif. Anong function niya dito? Siya yung tinatawag na alif musanna. Alif of dual. Oh? Kaya ang ibig sabihin, kung babasahin mo yung sa taas, yung merong red na lam, qala. Pero itong sa baba, qala. Na-prolong mo yung lam sa pamamagitan ng alif na nandoon sa kanyang nakasunod sa kanya. Kaya ang basa ay na-elongate siya. Qala. Nagkaroon ngayon siya ng elongation at nagkaroon siya ng ibang kahulugan. Pareho sila ng tunog. Ngunit ano na ang nangyari? Sabi niya, qala. Qala. Imbis na ang gusto mong tukuyin ay sinabi ng isang lalaki ang bagay na ito,
ngunit ang pagkakabigkas mo ay napahaba mo siya, ang lumabas ngayon ay dalawang lalaki na ang nagsabi. Kaya ang mangyayari, hahanapin ngayon ng kausap mo yung isang lalaki, sino ba yun? Magkakagulo na kayo kasi naiba na yung kahulugan dahil lang sa napahaba mo ang sound ng binabasa mo o ng sinasabi mo. Kaya nagkakaroon ng mga major mistakes dahil napapalitan ang kahulugan ng bawat word na binabasa natin nang wala tayong pag-iingat at wala tayong kaalaman sa batas ng tajwid. Another example, so makikita natin dito, kaf, lam, ba. Okay? Kalb means dog. So yung kalb is aso. Ito naman, katunog niya, qaf ang ginamit. Tapos, karugtong din niya, Islam at saka ba. Qalb. So, Q, qaf, qalb, at saka kalb. Parehong tunog, halos, pero mayroong slight difference. Kasi sa mo, kalb at saka qalb. Anong kahulugan itong nasa ba? Heart. So, ang layo ng kanilang diferensya. Pag pinakinggan mo, lalo at hindi ka aware, ay akala mo pareho pala ang sinasabi niya. Sa katotohanan ay magkaiba. Kaya minsan, kapag ang mga Arabo ay may kausap na mga ibang lahi, lalo at hindi Arabic speaking at nagsasalita ng Arabic language, minsan akala nila tama yung binibigkas o sinasabi, kaya nangangapa ang Arabo kasi alam niya kung alin ang pinanggalingan ng exit points ng salita na ginagamit niya. So anong gagawin niya para maintindihan niya ang kausap niya? Titignan niya ang galaw ng bibig. O ganun pala. Na nakadepende ka sa galaw ng bibig kung saan nanggagaling ang sound na binibigkas mo sa Arabic language. At yun ay pinag-aaralan natin sa tinatawag nating Lughatul Arabiya. Yung Nahwu at saka yung Sarf. Nahwu is the science of nouns at yung Sarf is the science of verb. Mas maiging alam mo itong dalawang bagay na ito bago ka pumasok ng tajwid. Dahil kapag ka hindi mo siya kabisado, rules lang ang maintindihan mo. Pero ang pagbabasa mo, never siya mag-i-improve. So similar yung first letter, yung first letters are similar in pronunciation, but if not pronounced correctly, will change the word meaning completely. Pareho sila, no? Kaf at saka qaf. And one thing more, hindi lahat ng Quran na binabasa natin ay akala natin ay pareho siya. So mayroon tayong dalawang klase ng mushaf or ng scripture ng Quran. At itong tinatawag natin na Osmani orthography at yung isa ay yung tinatawag natin na Majidi or Indo-Pak version. Now, titignan nyo ang nakasulat dyan ay mababasa nyo na pareho sila. At a glance, tingnan nyo maigi. Pagtingin mo, parang inartihan lang yung pagkasulat, ngunit pareho sila. Dahil ang nakasulat dyan ay Bismillahirrahmanirrahim. No? Bismi Allahi al-Rahmani, no? Ar-Rahmani ar-Rahim. So yung alif lam makikita mo dyan. No? Yung alif lam, Allahi at saka al-Rahmani al-Rahim, makikita mo hamsatul wasl. At makikita mo yung sign ng wasla na para siyang sad na putol. Pero doon sa Majidi script, Bismi Allahi al-Rahmani al-Rahim, no? Although ang apply natin ng rule dito ay hindi binibigkas yung
lam alif, no? Alif lam, Bismillahirrahmanirrahim. Kaya lang, kung titignan nyo na si alif na mayroong hamzatul wasl sa Uthmani, ay clear na maintindihan mo na siya ay hamzatul wasl. Pero doon sa Majidi script, wala kang makikitang sign ng wasla. Or it's either lalagyan nila yan ng fatha. Kaya kapag ka ang natutunan mong basahin ay ang Quran na ginawa nilang simplified, katulad nitong Majidi script, na makikita mo meron siyang fatha, merong kasra, at yun lang ang pagbabasihan mo. Hindi mo na mai-apply ngayon ang mga rules na pinag-aralan mo sa Lughatul Arabiya, lalong-lalo na yung mga batas ni Alif Lam. Dahil sa hindi mo makikita si hamzatul wasl, magkakaroon ka ng problema. Kung ang natutunan mo ay yung Majidi script, pagdating mo sa Uthmani, mangangapa ka sa pagbabasa. Kasi ang malalaman mo o makikita mo, parang ang makikita mo mga tashkil na nandiyan dyan, o yung mga signs or diacritics sa Uthmani, ay isipin mo mga design lamang. Pero hindi mo alam na mayroon pala sila paraan ng pagbabasa. At siyempre yun, hindi mo siya aaralin doon sa tajwid. Kasi ang inaaral mo sa tajwid ay yung rules ng pagbabasa. Saan mo ngayon matututunan ang pagkakaiba ng Uthmani at saka ng Majidi script? Kailangan mong dumaan sa Lughatul Arabiya. Kaya dapat talaga tutukan yon at pagtuunan ng masusing pag-aaral. Hindi yung nag-attend ka lang ng klase para masabing nag-attend ka ng klase. Dapat namnamin mo ang bawat subject matter doon sa Lughatul Arabiya. Dahil kapag ka pumasok ka na sa tajwid, magkakaproblema ka. Tajwid. Sabi sa Surat Al-Muzammil, Waratil al-Qur'ana tartila. Ibig sabihin, ay i-recite mo ang Quran ng malumanay at meron siyang rhythmic tones. Magandang paraan ng pagbabasa. Hindi basta binasa mo na lang, okay na. Maraming nagbabasa ng ganun lang na okay na babasa yung ano ba, sabi niya, Waratil al-Qur'an at tartila, okay na yon. Ang important, nabasa niya. Kaya lang, ang iniutos sa atin, basahin mo siya with a rhythmic, measured tones. Ano ibig sabihin? Measured rhythmic tones. Katulad na lang sa Al-Fatiha. Babasahin natin Al-Fatiha. Sabihin natin, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tingnan nyo, maiksi. Pagkatapos sasabihin mo sa pangalawa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Hinabaan mo. So mayroon ka ng problema. Dapat, kung sinabi mo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nag-count ka ng 4 sa dulo. Ar-Rahmanir-Rahim, count mo rin 4. Maliki Yawmiddin. So yung duration ay dapat, kung 4 counts ang ginawa mo, 4 counts din. Kapag nag-cut ka, ginawa mong 2 counts, dapat 2 counts din yung iba. Pero minsan, ang variation ng pagbabasa ay nag-iiba-iba siya. Kaya lang, kung titignan mo yung kabuuan niya, ay meron siyang eksaktong measure sa bawat isa. So, hindi lang binasa mo yung Al-Fatiha, ay natapos na ang pagdarasal mo. Ang sinabi, basahin mo siya with a rhythmic, measured tones. Katulad yung sasabihin mo, walad dal, 6. Tapos sabi mo, lim, 4 na counts yun. So, kaya mahaba yung
pagdating doon, bago sasagot ang jamaat ng amin, kung kukunin mo ang duration ng counts niya, magmula sa walad da at saka yung lin, a total of 10 counts. Pero kapag ka magagaling ang kari, mas sinahabaan pa nila yon. Pero kung hindi ka kabisado, doon ka sa mas sure. It's either mag-count ka ng 2 to 4 o sundin mo yung eksaktong counts niya katulad niyan 6 and 4, or bumasa ka doon sa umpisa ng Al-Fatiha at hinabaan mo yung dulo, ginawa mong 4 counts, dapat isusunod mo is also 4 counts. Kapag nakat ka, dapat i-count mo rin yung susunod. So ganun ang pinapag-aralan sa tajwid. Hindi yung basta inaral lang natin kamo ang rules niya at yun na yun. Meron kayong tanong? Wala. Wala pa. So, nasundan niyo siya? Opo. So, nafe-feel niyo kung gaano ka-importante ang tajwid? Yes. Nalalaman niyo at naintindihan niyo na may mga mali sa pagdarasal niyo? Yes po. Okay, very good. Ayun ang importante, yung nalalaman mo at tinatanggap na mayroon kang mali. Na huwag mo ipipilit na tama, pero alam mong may mali, dahil sa ngayon naiintindihan mo na talagang mayroon siyang mali. At yun ang mga dapat nating itatama. Para sa ganon, ang ginagawa nating ibada ay perfect. Kasi nga, ang Islam ay religion na pinerfecto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito ay perfecto pagkatapos itong pagre-recite natin ng Quran ay hindi perfect, paano pa siya matatawag na perfect na din? Kaya tingnan mo, kahit na yung pagbabasa, merong rules. Kasi nga, ang Islam ay perfect. So, ibig sabihin, kung perfecto, lahat ng klase ng pamamaraan ng ibada sa Islam ay walang flow. Hindi mo makikita ng flow. Hindi makikita ng problema o shortage. Kaya, napakahalaga na inaaral natin yung mga ganitong bagay. At kung aralin natin, kailangan na ilagay natin ang puso natin dito dahil kung mag-aaral lang tayo para lang magkaroon lang tayo ng karunungan, ay hindi yun sapat. Dahil hindi mo ma-i-apply sa sarili mo at mawawala ng khusyu, yung pagdarasal. Mawawalan ka ng sincerity. Dahil sa hindi mo nasusunod yung eksaktong kanya, yung alam mo yung binabasa mo yung Quran pagkatapos ninanamnam mo yung natutunan mo sa tajwid, yung natutunan mo sa loga ng Arabic at naiintindihan mo, doon ka nagsasala na magkakaroon ng khusyu. Kaya nga minsan, lalo na kapag Ramadan, ay mapapansin natin na ang mga imam ay umiiyak kapag nagre-recite ng Quran. At minsan napapatigil sila, hindi nila naituloy dahil yung kahulugan niya at yung rhythmic tones ng pagbasa niya, yung puso niya ay nandoon lahat. Hindi natin maintindihan bakit sila umiyak. Pero kapag naaral natin, baka pag umiyak sila, mauna kang iiyak sa kanya dahil mas naintindihan mo na rin. Subhanallah. So, magsisimula tayo sa batas niya. At ito yung tinatawag na nun sakina. Ano ibig sabihin ng nun sakina? Ang ibig sabihin ng nun sakina is yung nun na mayroong sukun. So, paano binabasa yung nun na may sukun? In. Okay? So, ganun siya. Nun na may sukun, binasa mo siya in. Kung siya ay dependent, kung nag-iisa lang siya, ngunit kung merong word or letter na nauna sa harapan niya, ay magdedepende ka sa pagbasa kay noon kung ano ang harapan na nandoon sa naunang letra o salita bago dumating si noon. Ang objective natin dito sa pag-aaral ng nun sakina is to learn what is all about ghunna
Ano yung gunna? Ang gunna, ito yung isang part ng makharij o yung exit points ng sound. At itong gunna ay yan yung sound na lumalabas sa ilong. Paano ginagawa ang gunna? Yung isasarado mo ang bibig mo at ikaw ay maghahaming. Saradong bibig mo, nagpuproduce ka ng sound, pero ang sound ay lumalabas sa iyong ilong. At yun tinatawag na batas ng gunna na ang lumalabas sa ilong ay isang part ng sound. Ngunit merong iba't ibang factors na dapat na unawain natin dito sa batas ng gunna. Una, to understand and apply the rules of idhar, idgham, ikhfa, and iqlab of nun sakina. So, ibig sabihin, ito palang sinon ay meron pa siyang iba't ibang batas bukod sa pagiging nun sakin niya, meron pa siyang iba't ibang batas na dapat i-apply. Na sinon, binabasa mo siya sa bawat word na kung merong noon, babasahin mo sinon. Subalit, meron pa siyang iba't ibang rules na dinadala. At ito yung tinatawag natin na i-apply sa pamamaraan ng tinatawag na application ng idhar, idgham, ikhfa, at saka yung iqlab of nun sakina. At dito naka-apply ang tinatawag nating nonation or yung tanwin. Tanwin, anong connection ni tanwin sa nun sakin? Di ba naaral na natin na kapag ka mayroong shadda, ay nagkakaroon siya ng isang unang-unang letra na mayroong sukun. At yung iba ay nalilipat yung harakat nga doon sa pangalawang letra na walang sukun. Al-ghunna. Ang ghunna ay tinatawag na nasalization or yung humming. So ang sound ay lumalabas sa ilong. It is a sound emitted from the nasal passage without any function of the tongue. So kapag sinarado mo ang bibig mo at naghaming ka, hindi gumagalaw ang iyong dila. Subukan nyo. Isarado nyo ang bibig nyo, steady nyo ang dila nyo, at maghaming kayo ng lalabas sa ilong. At mararamdaman nyo na walang function yung dila nyo. Walang function ang tongue. Hindi siya gumalaw. At yun ang sound na lumalabas sa inyong ilong at tinatawag na ghunna. This is when a certain sound is held in the nasal cavity, nasalization, for a length that is longer than a short haraka. So, ibig sabihin, ang length ng lumalabas sa ghunna o doon sa tinatawag nating nasalization for a length that is longer than a short haraka. Ibig sabihin, ang isang haraka, katulad ng fatha, kasra, dhamma, ay one count lang ang sound. Sabi mo, ah. So, kapag dumaan sa nasalization, ang anumang bibigkasin mo ay mas mahaba siya doon sa short vowel. Ibig sabihin, much longer siya. Maybe 2 counts or more. Okay? So, sa ngayon, hindi niyo pa ganong maintindihan, pero yung explanation sa umpisa and then application later will coincide kung ano ang ibig sabihin ng kahulugan ng ating pinapakinggan ngayon o inaaral. So, it is normally 2 times long. Ang
ang isang haraka or short vowel is normally one count lang ang haba niya, one count. So dito sa nasalization, it is more than one. Normally, 2 times ang count niya. So if you listen to a reciter and can be held longer, kapag ka ang kari ang nagbabasa, kaya ng sinabi ko kanina, pwede nilang mas pahabain depende sa kanilang pamamaraan dahil yun ang kanilang inaaral. Ang pag-aaral sa pagbabasa ng Quran ay may iba't ibang paraan. Hindi lahat ay pare-pareho. Pwedeng maiksi, pwedeng mabilis, pwedeng medium, pwedeng mabagal. So, pwede rin na inaral mo ang pagbabasa ng Quran upang mag-recite lamang o ito'y inaral mo upang lahat ng mga batas niyan ay maintindihan mo at anuman ang mga bagay na nakapaloob sa kahulugan nito ay maipaliwanag mo. The professional Quran reciter pay much attention to these sounds. Yung mga magagaling na mga qari ay nakatuon sila kung paano nila i-beautify o i-apply yung mga rules ng tajwid nang hindi sila magkakaroon ng pagkakamali o magkakaroon ng mga offensive na diskarte na mga kasira sa pagbabasa at pangunawa o kahulugan ng Quran. Okay. Nun sakin and tanwin. Kilala na natin si nun sakin. Si nun sakin ay yung nun na mayroong sukun. At yung tanwin ay yung double vowel sound, ngunit hindi siya binabasa ng dobleng letra na katulad ng U ay sasabi mong U. At dahil sa naging dalawang dhamma, ay binabasa siya sa ibang pamamaraan. At doon natin maalala na binanggit natin noon at ating pinapag-aralan yung salita na dun, dan, din. Kung maalala niyo yung dun, dan, din, ito yun. Yung dun, dan, din doon sa Lughat al-Arabiya ay yun yung pag-aaral natin sa application ng sound ng tanwin. Ngunit dito sa tajwid ay application ng tanwin kung paano mo siyang babasahin at idudugtong ang ibang letra na nakasunod sa kanya. Kaya magkaiba ang application ng ating inaaral doon sa Lughat al-Arabiya at magkaiba rin ang application ng pag-aaral natin dito sa tinatawag nating tajwid. Although pareho sila. Merong nun sa akin doon sa Lughat al-Arabiya. Meron ding tanwin doon at meron din dito sa tajwid. Kaya lang hindi sila application. May masigit ang nakalaan na application dito sa tajwid at yun ang ating pag-aaralan. Kaya sa ating pagbabasa ng Quran o sa ating pagdarasal, mas dumadami na ang mali. Dahil ito mga pumapasok ngayon na mga rules na ito ay hindi natin nalaman. Ang alam lang natin, nagbasa tayo ng Quran, binasa ang transliteration at sinaulo natin at dinasal natin at yun na, tapos na. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mahirap pala, no? Mahirap pala. Kaya lang, although may gantimpala ang pamamaraan ng pananampalataya, yung pagdarasal may gantimpala, at yun nga lang, sabi ko, baka mamaya ma-overcome ng mistake ng pagbabasa mo ang gantimpala mo sa pananampalataya mo at baka mabangkraf ka. Subhanallah. Excuse me, pwede ako uminom saglit? Natutuyo ako.
Sorry. Okay. Now, nun sakin and tanwin are considered the same because the sound of a tanwin sounds just like a nun sakin. Ang application ng nun sa tajwid, kung ano man ang rules na nakapaloob sa nun, ay yun din ang batas na ini-apply sa tanwin. So, makikita natin ngayon, no? Ayun na, meron na naman tayong problema dito. Na binabasa pala natin yung nun at saka tanwin, ay meron lang silang iisang klaseng batas. Pero, doon sa Logat al-Arabiya, ay meron silang slight similarities, pero meron din silang slight differences. Kaya lang, dito sa application niya dito sa tajwid, kung paano pamamaraan ng kanyang sound, ay parehong taas ang ini-apply sa kanila. Because of this similarity, the two take the same rules. Yung similarities nilang yon ang nag-join sa kanila upang magkaroon sila ng isang batas lamang na susundin sa tajwid, tanwin, at saka si nun sakin. Okay, so paano yun? Ganito. Si tanwin at saka si nun. Nasa kaliwa si tanwin, nasa kanan si nun, nasa gitna si nun. Ano ang basa natin dito? Meron tayo ditong alif na merong hamza, ngunit mayroong dhamma. Kaya siya ay hindi siya alif at hindi rin siya a. Kundi kukunin natin yung nakapatong kay hamza, which is dhamma, kaya ang basa kanya ay u. Ngayon, sinun sa akin ay nakasunod sa kanya. Kung sinun sa akin ay mayroong sukon, hindi natin siya babasahin sa kabuuan na nun, kundi mamamatay ang kanyang sound. Kaya sa pagkakadugtong niya kay o pagkakasunod niya kay alif na mayroong dhamma, ang magiging tunog na ngayon ng pagbasa niya ay un. Okay? Siguro kung fatha ang nasa ibabaw ng hamza, sasabihin mo an. Pero siya ay u, kaya un. So ito siya. Si hamza may nakapatong na fatha. Kaya ang basa kanya ay an. At dito, si hamza ay nasa ilalim at mayroon siyang kasra. Kaya ang basa kanya ay in. So ito yung sasabi nating un, an, in, or yung sa example natin last time is dun, dan, din. Dahil sa nun. Ngayon, ito naman si dhammatain, si double dhamma. Dalawang u, hindi mo siya babasahin na u, kundi un. Kaya yung sound nila ngayon ng alif dhamma na mayroong nun sa akin ay un, at si dhammatain, ang basa sa kanya ay un din. Ayon sa pag-aaral natin sa Logat al-Arabiya, at talagang basa sa kanya ay un. At yung double fatha ay hindi siya binabasang a, kundi an. Kaya kung titignan natin sinun sa akin na mayroong fatha sa ibabaw ng hamza, ay an ang basa, at si tanwin ay an din ang basa, ang tunog nila ay pareho. At si kasratain o si double kasra ay ang basa sa kanya ay in. So sa makatwid, nakikita natin ang pagkakapareho ng kanilang tunog kahit magkaiba ang kanilang anyo. So basically, ayon sa application niya o ayon sa kanyang nature, ay pareho sila ng pamamaraan ng pagbasa. Okay. So, dito sa right side ng example natin ay makikita natin ang letrang ba at nun sakin. Ngayon, si ba ay lalagyan natin ng dhamma. Kapag nilagyan natin siya ng dhamma, ang maging basa kanya ay bun. At kung si ba ay lalagyan natin ng fatha,
isusunod natin sinunsakin, ang basa kanya ay ban. Ban. So sa makatwid, kapag si ba ay merong kasra, of course, ang basa kanya ay bin. So yun ang maliwanag. Na sinunsakin, kapag dinugtungan mo siya ng ibang letra, sa unahan niya ay magdedepende siya sa mga naunang letra at harakat na nakasunod, na sinusundan niya. Ngayon, titignan naman natin si ba na mayroong dammatain. So alam natin na yan ay si ba. At si dammatain ay binabasa ng un. Kaya kung ipapatong mo si dammatain kay ba, ang magiging basa mo ay bun. Kaya pareho sila ng tunog. Yung ba na mayroong damma is bun at yung ba na mayroong dammatain ay bun din ang kanyang basa. Kapag si ba nilagyan mo ng fathatan or double fatha, ang magiging basa rin niya ay ban. Magkapareho din siya. Okay? At kung siya ay lalagyan mo ng kasra, si ba plus nun sakin bin, si ba nilagyan mo ng kasratain, ang basa sa kanya ay magiging bin. Yun ang ibig sabihin na anun sakin and tanwin are considered the same because the sound of tanwin sounds just like anun sakin. At dahil sa pagkakaparehas nilang ito, silang dalawa ay tatanggap ng parehong batas sa batas ng tajwid. Okay. Clear siya? Meron kayong question? May tanong kayo? Wala po. Naintindihan nyo? Opo. Okay, very good. Ano yan? Mali po. Wali. Hello. Okay, clear siya? Clear? Walang question? Tuloy natin. Now, ito na yung batas. So, sa batas na ito, dito malalaman na naman natin na mali-mali pala ang basa natin sa pagdarasal natin. Ayun na. Dito na tayo magkakaroon ng rectification. Umpisahan natin dito na ituwid ang mga mali natin sa ating pagdarasal. Na ang alam natin, dahil sa ulod natin ang mga aya o ang mga sura, ay sapat na ikaw ay nagdarasal. Hindi pala siya ganun kasimple. At subhanallah, biro mo, sa tagal na rin ng panahon na nakapagmusta tayo, hindi pa natin inabot itong ganitong pag-aaral. Na yung mahabang panahon na ginagawa natin pagdarasal, meron pa ng mga mali, hindi natin na itatama kasi hindi natin nabot ang pag-aaral na to. Kaya sabi ko, parang mas okay pa yung online lesson kaysa nandiyan ako sa harapan nyo eh. Kasi pag nandyan ako, mas madami ang kain natin kaysa sa pag-aaral eh. Tama po. Okay, so ang unang batas na aralin natin dito, pag-aaralan muna natin itong dalawa, no? Idgham at saka yung tinatawag na idhar. Idhar, idgham. Ang idgham, ito yung batas na sabi dito, idgham means to assimilate a sound to another sound. Ano ibig sabihin ng assimilate? Idudugtong mo o isasama mo ang tunog ng naunang tunog sa pangalawang tunog. Subhanallah, paano ba yan? Parang tunog, no? Sound kasi ang ginamit, kaya yun din na explanation ko, tinagalog ko lang yung sound eh. Okay? So, yun ang ibig sabihin, na yung tunog ng naunang word or yung letter or yung harakat niya ay papasok sa sound
na dadalhin ng sinundan niya. Okay? Normally, it is assimilating the vowel sound of one letter to the sound of the next letter. So sabi niya, normally. Pero hindi lahat, ha? Sabi lang niya, normally. It is assimilating. Pinagsasama mo yung vowel ng sound of one letter to the sound of the next letter. So yung naunang vowel mo na binasa sa naunang word ay isasama mo doon sa susunod na letter ng another word na sumunod sa kanya. Okay? So, as of now, yun lang munang idea nyo. Basta isasama. Assimilation. Okay, this may involve nasalization or may not. Allahu Akbar. So, ibig sabihin, alam na natin yung humming o yung nasalization ay yung tinatawag nating gunna. So, sabi dito, this may involve nasalization or may not. Ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng gunna, pwedeng hindi. Anong ibig sabihin nun? Pwedeng magkaroon ng humming habang ina-assimilate mo yung sound ng previous word or letter sa the next letter na kasunod niya. Or, pwedeng walang gunna, walang nasalization. Anong ibig sabihin? Yung letter mismo, yung sound ng letter ay i-assimilate mo doon sa susunod na letter. So, yun ang idea o yun ang rule. But for now, hindi nyo siya maiisip kung paano siya nangyayari until we get there. Inshallah. Idhar. So, yun ang first rule. Assimilation. May involve gunna or maybe no gunna. So sabi diyan, ang pangalawa ay yung tinatawag nating application ng batas ng idhar. So itong mga batas na ito ay nakapaloob sa tinatawag natin na gunna. Or pwede nating sabihin na rules ng tanwin at saka ng nun sakin. Now, the next application ng rule is yung tinatawag na idhar. Idhar. Idhar means to pronounce a word clearly and distinctively. Normally. So, ibig sabihin, na kapag pumasok, nakita mo si nun sakin, i-clear ko lang, sa idgham, sa idhar, o yung masusunod pang applications ng batas, ang pinag-uusapan lang natin dito na a-applyan ng mga batas natin dito ay yung nun sakin at saka yung tanwin lang. Okay? Walang ibang pinag-uusapan dito na ibang bagay maliban sa tanwin at sa nun sakin. So, ibig sabihin, itong mga application na ito, idgham, idhar, ikhfa, at saka kung ano pa, ay naka-apply lamang sa tinatawag natin na nun sakin at saka yung tanwin. Okay, idhar is to pronounce a word clearly and distinctly, normally. So kapag nakita mo dito si nun at saka si tanwin, ay kailangan bigkasin mo siya ng maliwanag as un, an, in. Yun ang ibig sabihin ng idhar. Pronounce clearly. Babasahin mo si nun, sakin, at si tanwin ng kung paano mo siyang binabasa as un, an, in. Yun ang idhar. Pero doon sa idgham, sinun sa akin na si tanwin ay ibibitin mo sa nasalization. Magbugunna ka or hindi ka magbugunna, yun ang application ng idgham. Okay? So sa idhar is to pronounce the tanwin and nun sakin as clear as it is. Ang next na application ng rule is yung tinatawag nating iqlab at saka yung ikhfa. So, ang iqlab, so, anong ibig sabihin ng iqlab? Parang yung dua natin, no? Sa tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Ya muqalib al-qulub, sabit kalbi ala dinik.
Qulb is turning. Iqlab comes to the word qalb, means to turn. Okay, turn. Kaya yung puso, ang Arabic ng puso is qalb. Ibig sabihin, ang puso ay nagbabago-bago ng damdamin. Yun. At sino nagpapabago ng damdamin ng puso? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yung tao. Nagiging choice lang niya yun. Kaya ang tinutuan natin doon, ya mo qalbal qulub tabit qalbi ala dinik. O ikaw na nagpapabago ng takbo ng aking puso, sana panatilihin mo ang puso ko sa daan na gusto mo. So, iqlab means turn. So, in terms of tajweed, kapag in-apply natin, kasi kung ang qalb ay i-apply natin as a vocabulary, ang ibig natin sabihin doon ay puso. Or, going to verb, ang ibig sabihin nito is turn. Pero dito sa application ng iqlab, in terms of tajweed, it is used when the sound of a letter is turned into the sound of another letter. So, ibig sabihin, pag in-apply natin ang iqlab sa tajweed, yung letter na binabasa natin ay magiging iba ang pagbasa niya. Hindi na siya yung letter na babasahin mo, kundi ibang letter ang lalabas. Yun ang tinatawag na iqlab. It turned to another letter. Subhanallah. Parang ang hirap intindihin ng tajweed, no? Pero hindi, madali lang siya. At kailangan lang focus natin, intindihin natin siya. Basta ito ang rule. Kapag nasa ulo natin ang rule, kaya makikita niyo diyan sa application niyo kung nag-download kayo ng yung Quran na mayroong, makikita niyo doon sa baba may mga kulay, di ba? Mayroong green, mayroong pink, mayroong red. Yan yung application ng iqlab, ikhfa, idgham. Yun yung nakikita nyo doon. Na ibig sabihin, kapag may kulay siyang ganun, i-apply mo yung rule ng pagbabasa mo ng tajweed. Maintindihan nyo, inshallah. At mayroon naman kayo copy dyan na kaya pag nakita nyo ang Quran, mayroong mga kulay-kulay, mas madali na siya kasi sinabi na sa iyo yung rule. Alam mo na yung rule, kaya makita mo lang, binabasa mo, biglang nag-iba yung kulay niya, naging pink siya, halimbawa, so i-apply mo yung rule kung ano yung kulay pink na yon. Katulad halimbawa itong green, nakita mo, naka-green siya, halimbawa, binasa mo siya ay mim, pagkatapos nagkaroon ng iqlab, magiging ba siya, na-i-apply mo yung rule. Okay? And the last one is called the ikhfa. Ikhfa means to hide the sound. So, ito pa, yung isang bagay, no? Akala mo mahirap din siya, pero okay lang. May be done differently with different letters. Itong ikhfa ay gagawin mo siya sa mga letra lang na kinakailangan siyang itago. Okay? Yung, alam mo yung binabasa mo yung letter, pero hindi lumalabas yung eksaktong sound niya kasi tinatago mo. Yan. Yun ang ibig sabihin. Hina-hide mo yung sound ng letter na yon. Parang ang hirap, no? Yung ngayon naiintindihan natin ngayon na paano pala yung mga binabasa ko pala pag nagre-recite ako ng surah, kapag nagdarasal ako, hindi ko na i-apply itong mga ganitong rules. Yung ngayon nalalaman natin na ang dami palang mistake sa pagdarasal natin. Allahu Akbar. Yung pala binabasa ko, imbis na dapat pala itago ko yung letter na yon ay nilalabas ko pa. So paano natin ito malalaman na nagiging tama ang pagbabasa natin o mali? Kaya kinakailangan natin na aralin ang tajweed. Okay? Al-gunna, tanwin. So ang tanwin at saka ang nun sakin ay meron lamang siyang iisang rule. Meron siyang tinatawag na idhar. Babanggitin mo with clarity ang letter. At yung letters na yon ay 6. A, ha,
ain, ha, ghain, kha. So, kailan isaulo mo itong anim na ito? Parang katulad doon sa Lugat al-Arabiya, mayroon tayong tinatawag na naughty letters. So pag sinaulo mo yung naughty letters, alam mo na siya ay pwedeng dumugtong pero hindi siya pwedeng dugtungan. Kaya pag nakita mo yung naughty letters na inaanim, alam mo na siya yun at hindi siya pwedeng dugtungan sa likuran niya. Ngayon, dito naman sa batas ng Tanwin, no? Kaya mahirap pagsabayin yung pag-aaral ng Lugat at itong Tajwid. Kailangan madaanan mo muna yun bago mo pasukin to kasi ma-mix up yung mind mo. So katulad yan, meron tayo ditong 6 letters. Ang sabi dito, idhar. Sa idhar ay clarity. Ibig sabihin, kapag nakita mo itong 6 na letra, a, ha, ain, ha, ghain, kha. So isa sa ulo mo yun. Subhanallah. Paano sa ulo? Isa-isa. Bibigkasin mo siya ng tama. Na kapag itong letrang ito ay nakita mong sumusunod siya. Sumusunod. Ibig sabihin, nauna yung binabanggit ko. Itong mga letrang to ay umpisa ng mga word na ang sinusundan nila ay tanwin o kaya nun sakin. So ano ibig sabihin? Binabasa mo si nun sakin o kaya si tanwin at ang kasunod na word na susundan ni nun sakin at tanwin ay nag-uumpisa sa mga letrang 6 na yan. Anong ibig sabihin? Banggitin mo si nun sakin at si tanwin as clear, un, an, in. Saka mo ipapasok yung a. Un, a. Un, ha. Un, ain. Un, ha. At un, ghain, un, kha. So kung un siya, kung in siya, whatsoever, kailangan basahin mo siya ng clear dahil ang sinusundan niyang umpisa ng word ay yung tinatawag natin na words ng idhar. Okay? Huwag kayong mag-alala kung hindi nyo maintindihan. Kasi nasa introduction pa lang tayo. Basta pakinggan nyo lang maigi, namnamin nyo yung sinasabi ko. Dahil pag pumasok tayo sa application, doon nyo pa lang maiintindihan kung ano ibig sabihin ng pinapaliwanag ko. Okay? Hanggat wala pa siyang examples, ay wala kayong clear picture kung ano yun. Ang importante lang dito, ang sinabi, sa ulo mo itong 6 na ito. Bakit? Kasi idhar. Kapag nakita mo yan, sumusunod sa nun sakin at saka tanwin, banggitin mo si nun sakin at saka si tanwin ng maliwanag. Clear? Okay, next one. Idgham. Ito yung sinasabi nating blending or assimilation. Pinagsama mo yung tunog ng dalawang magkasunod. From nun sakin or tanwin, yung sumusunod na word ay i-blend mo or i-assimilate mo doon sa nun sakin at saka sa tanwin na nauna sa kanya. Okay? Ngunit meron siyang dalawang batas. O may dalawa siyang pagkakaibang rules. At yung tinatawag natin dito na i-apply mo ang assimilation o pagsasama ng tunog ni nun sakin or tanwin doon sa sumunod na word kung ang word na yun naman ay nagsisimula sa 4 na letrang ito. Huh? Okay? So, 4 na letrang ito. Ngunit, sa idgham ay 6 ang dapat mong isaulo. Okay? So makikita natin dito, may tinatawag tayong with gunna. Ibig sabihin merong humming. Ganon. Pero yung without gunna, ito yung walang humming. At hindi natin maintindihan kung ano application until we get there. Pero isa sa ulo mo ito, yung una, yung clarity side ha, sabi mo, ha, ain ha, ghain kha. At ito naman sa idgham ay huwag mo muna siyang paghiwalayin na 4 at 2. Kumbaga, para masaulo mo siya, banggitin mo lang yung word na yarmalun. Ibig sabihin ng yarmalun, ya, tapos itong ra, no? Ya, at yung ra, ya at saka ra means yar. Mim at saka la.
Yarma, la, waw, un. Kaya yarmalun. So pag sinabi yarmalun, 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 ibig sabihin ya, ra, mim, lam, waw, nun. So kapag naisaw mo yung anim na yan yung ginagamit sa batas ng idgham. Okay? And next one is yung tinatawag natin na iqlab. Iqlab is changing or turning the sound. Ano yung turning sound na yan? Na kapag sinun sa akin at saka si tanwin ay sinusundan ng ba, si nun at si tanwin ay hindi mo babasahin na nun. Hindi mo babasahin na tanwin. Hindi mo siya babasahin na un, an, in. Ang mangyayari kapag nakita mong sumusunod kay nun sa akin at tanwin ay si ba, babasahin mo si nun sa akin at saka si tanwin na siya ay letter M. Magiging mim siya. Subhanallah. Parang pagulo na ng pagulo, di ba? Parang lalo yatong dumadami ang kasalanan ko sa pagbabasa ng Quran na hindi ko na i-apply itong rules ng tajwid. O ganun pala yun. Kaya sinabi na it's a must. Talagang dapat na pag-aralan ng mga Muslim ang batas ng tajwid upang hindi ka magkamali sa iyong pagbabasa. Ang nakakatakot ba doon, yung kapag dumadating ka sa masjid minsan, tapos na magdasal yung imam, dumating kayo, tapos may nakita ka mga tao, tapos naggrupo-grupo kayo, tapos mayroong isang nag-imam, tinuro siya, ikaw na mag-imam at nag-imam din siya. Not knowing kung ano yung batas ng tajwid, so meron ng problema. Kapag nagkamali siya, dala niya yung jamaat na binuo niya. Ganun kalaki yung perwisyo na malilikha kapag wala kang alam sa batas ng tajwid. Subhanallah. At yung last is yung tinatawag natin na ikhfa or yung tinatawag natin na hiding. So this hiding, ito yung sound ng nun sa akin at saka ng tanwin na itatago mo yung tunog niya. Imbis na babasahin mo siya na un, an, in, ay mababasa mo siya na parang ung, ang, in. Yun yung tinatawag na hiding. Kapag ka ang sinusundan ni nun sa akin at tanwin ay ang mga letrang ito. Ang dami nila, no? Subhanallah. Paano mo sasaulo lahat yan? Ang dami naman yan. Para isunod mo yung ikhfa, sasaulo mo yan? No, hindi mo sasaulo lahat yan. 3 lang ang isasaulo mo. The rest is ikhfa. Ano yung isasaulo mo? Unang-una, pinakasimple yung ba. Kapag ba, iqlab. Yung isang letra lang yon. Pangalawa, yarmalun. Binanggit mo lang yarmalun. Alam mo na yung 6 na letra. And then yung a, ha, ain, ha, o ain, ha. So once nasa ulo mo yung 3 yon, the rest ay ikhfa. Ibig sabihin, i-hide mo si nun sa akin at saka si tanwin. Subhanallah. Okay, gunna with nun. Siguro, stop natin dyan. Maguguluhan kayo lalo kapag tinuloy natin. Ang importante ngayon ay ito. Okay? Laging sinasabi ko, magpo-post ako, hindi ako nakapag-post, no? Pero ito, importanteng may post ko ito para nang sa ganun, may saulo nyo ito at may i-regroup nyo siya o may group nyo siya sa bawat application niya. Na kapag itong mga letrang ito ay napatak sa mga specific application ng kanyang ruling, ay doon nyo palang mare-rectify ang pagbabasa ng Quran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.